Magandang araw, Banateros. Ito na naman. Nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman. Nagpasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Malacanang, mga impakto, tanga, mga walang utak, mga gunggong at utak galunggong, mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, sabuhin, dot palam, sintu, baliwab, sa bugbatak, bangag, adik, pusi at kawatan, korakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga maligno, mala-impakto, masasamang espiritu, mga inkanto sa pagnanakaw, mga mambubudol, sinungaling, walang isang salita, mandarambong, mangkukumit, kampo ng demonyo, diablo, satanas, judas, barabas, estas. Kamusta naman? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga banateros na nanonood sa buong mundo. Di ba mas malaki pa daw, sabi ni MMAF dyan sa Switzerland, mas malaki pa daw sa lamesa. Oo, grabe, laki nung anak ni Rapi Tulfo, no? Busog na busog eh, busog-lusog. Oo, grabe, no? Ang dami kasi nilang pera eh. Oo, kaya lahat ng pagkain, di ko alam kung mali-maliit ang pagkain ng kinakain ng anak niyang yan eh. Baka ang vitamins yan, robust din ha. Yan yung anak niya eh, na kung uminom ng wine, kung uminom ng champagne dyan sa Las Vegas, akala mo si Bonjing. Ang laki, kulang na lang yung lagyan ng chupon yung malaking bote eh. May pototoy pa ba yung ganyang kataba? Meron. May pototoy pa yan, Alan Arellano. O Bluetooth. Bluetooth na lang yan. Oh, hirap ng ganong kalaki. Oh, hirap abutin ni Junjun. Hindi na, Bluetooth na nga lang yan. Ano na yan, Wi-Fi connection na lang gagawin nyo dyan. Pagka ganong kakatabat, Choy. Oo, ano na lang yan. Bluetooth, infrared na lang yan. Ang aga nyo, mga manyakis kayo, ha? Oo, sabi nga, tama, picture pa. Kala mo naman nagtatrabaho, eh. Kala mo naman nagtatrabaho yung anak ni Tulfo. Mayroon ba nagtatrabaho ang ganyang kataba? Walang yan. Oo, Diyos ko po, may nagsusulat-sulat pa. Alam mo yung mga nagpo-post ng mga ganyan? Yung mga tao, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho ko noon na nagpo-post ng mga ganyan, kunyari nagtatrabaho, nagsusulat, ganun. Tangina yan yung mga walang ginagawang congressman. Yan yung mga walang silbing mga congressman. Yung mga naglalagay na number 1 silang congressman. Kita mo, sino yung mga number 1 na congressman ngayon? Ayan, anak ni Rapi Tulfo, si Charis, anak ni Bongbong Nakawatan. Ang kukulit, no? Ang tataba na, no? Sa sobrang dami ng pera, pagkatapos ng sintido, balikat na. Yung mga ganyan, kunyari nagpipicture na ganyan, ha? Kunyari nagsusulat, yan yung mga tamad. Yan yung mga walang ginagawa. Bakit kasi kailangan mo pa mag-picture na nagtatrabaho ka kung di ka ba naman gago? Baka bumilang pa yan. O sige, sulat. 1, 2, 3, picture. Putang ina nyo. Kung magtrabaho na lang kayo. Yung mga constituents yung magsasabi kung may mga nagagawa ba kayong mga trabaho, mga gago. May pa picture pa kayo nagsusulat, mga ulol kayo. Parang yan eh, parang yung kakilala ko, putang ina nagsiselfie habang tulog. So nakapikit siya na ganyan, tapos may picture siya sa Facebook niya, nakapikit. Tangina, natutulog ka, nagpicture ka. Gago. Tangina nitong mga poser eh. Alam niyo sa social media maraming ganyan yung mga nagpo-post na akala mo masasaya mga buhay nila pero hindi, malungkot ang buhay ng mga yan. Yung mga nagpo-post na akala mo nagtatrabaho. Ha? Yung mga nagpo-post na akala mo nagtatrabaho, maniwala ka, walang ginagawa yan. Yung anak ni Rapi Tulfo, number 1 siya sa flood control sa flood control budget. Number 1 sa flood control budget, hindi nga nagbaba sa distrito ng ulol na yan. Gago lang. Hirap magdamit ng ganong katawan. Hindi lang yung magdamit, putragis. Alam mo, naging malaki din ako. Nakita mo naman ako nung nagpunta ako dyan sa Amerika, di ba? Ang laki ko nun. Maniwala ka, kapag ka walang bidet, nagre-reklamo ko talaga. Pag walang bidet, magre-reklamo ka talaga pagka mataba ka.
Kasi hindi mo kayang abutin ng kamay mo yung tissue lang, titissuehin mo yung tumbong mo. Hindi kaya yun eh. Kailangan mo talaga ng bidet. Yung ganyang kalaki, doble laki sa akin yan eh noong nagpunta ako dyan sa ano. O ngayon, payat na ako. Payat na ako ngayon kaya nagpunta kami sa China, sa Hong Kong. Wala kasing mga bidet doon. O abot ko na mga bossing. O kaya ko na ng tissue dati. Alam mo yun, kahit maghilod ng likod, hindi mo kaya. Magkamot ng likod, hindi mo kaya yun. Pag kumating likod mo, mahirap. Kasi nga, malaki ka eh. Eh ako pa naman, hindi lang ako basta mataba noon eh. Medyo stocky ako eh. Siksik ako eh dahil nagwo-workout ako. So medyo matigas yung aking mga balikat, ganyan. Hindi ko talaga abot mga bossing. Nagdadasal ka sa tuwing matatai ka eh pagka walang bidet. O kaya, nako, maniwala kayo. Yung ganyang kataba, putang ina may tagapunas na ng puwet yan. Kung walang tagapunas ng puwet yan, puro tae puwet yan. Oo, maniwala kayo, pati likod niyan, puro libag. Oo, ganyan. Kunyari lang yung maputi lang yan. Kunyari lang maayos yan. Pero dugyot yan. Maraming mga chismis sa katawan yan. Maniwala kayo. Mahirap yan. Magkamot ka sa likod. Yung pa kaya magsabon. Ano yan? Siguro bonjing yan. Baka may tagahilod pa yung ulol na yan. Hindi, totoo yun. Oo, totoo yun. Yung mga, sino dito? Yung may mga asawang apam. Na laging makulimlim sa may bandang ilalim ng pantalon. Maniwala kayo, Diyos ko po, maasim yan. Hindi, mahirap yon mga boss. Mahirap mahirap magkaukaw kapag ka mataba ka. Kaya nga nung itong pumayat na ako, nako, wala na akong problema kahit walang bidet. Kasi abot ko na mga bossing dati para lang magpunas ka ng wet packs mo pag umechas ka. Oo, pagka pumunas ka talagang hihinga ka malalim para ka sisisid. 1, 2, 3, hihinga ka malalim para maabot mo ang masaklap nun. Sasayad yung kamay mo dun sa tubig. Sasayad sa inidoro eh. Oh, grabe. Oh, yung pag may mga nalalaglag dati na mga 5 piso, halimbawa bumunot ako sa bulsa ko, tapos may nalaglag na 5 piso. Di ko na pinupulot yun. Oo, kasi pag pinulot ko yun, baka mapatiran pa ako ng ugat eh. Pero ngayon, kahit piso lang nalalaglag, benching ko, nakukuha ko yan. Siyempre naman. Hindi. Oh, sabi nito, demonyo mga tulpo na yan, ginagamit lang ang pagtulong sa tao. Hindi, totoo yan. Meron ngang post eh. May post nga si Erwin Tulpo. May post si Erwin Tulpo, kasama niya si Lenny Robredo. Sabi ko, ito talagang mga tulpo na ito. Itong mga tulpo na ito, mga salot to sa lipunan, itong mga manggagamit. Ito yung mga manggagamit, kumbaga sa himod tumbong, mas malabo pa, nilabas pa yung dila. Hinimod na yung tumbong, nilabas pa yung dila, mga walang hiya. Takin mo, dati minumura-mura nila yan, si Lenny Robredo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, ang galing magmura niyan, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, ang galing niyan, murahin si Lenny. Pag binabanatan nila ni si Pangulong Duterte, laging to the rescue. O tapos ngayon, kasama niya nandyan sa Naga. Kinukumbinsin niyo yung isa't isa na baka manalo kayo kay Inday Sara, mga ulol. Putang ina ninyo, kahit nakawin ninyo lahat ng pera sa Pilipinas at ipamudmud niyo yan sa lahat ng mga Pilipino, walang bobo na boboto sa inyong dalawa, Lenny Robredo at saka Tulfo. Ano magagawa niyo sa Pilipinas? Okay ng ina ninyo. Mga bugok. O yung mga tulpo na yung mga salot yan. Buti nga yung isang tulpo kahit paano matino eh. Diba? Lord Radix dyan sa Australia. Pangkape. O yan. Pagka ganyan, pangkape. Dahil dyan, cheers tayo. O, mantakin mo, gumising ako ng maga para sa inyo. O, kaya kailangan share tayo ng kasiyahan. Kapal ng muka ng mga tulpo na yan. Grabe makagamit sa mga Duterte noon. Kulang na lang matulog sa bahay ng mga Duterte. Kulang na lang magpapalit ng mga apelyido ng mga Duterte. Ayaw na nila maging tulpo eh. Tapos ngayon, putang ina niya, ang yayabang. Tinanong ko nga si Amy Marcos eh. Sabi ko, Amy Marcos, sa tagal mo ng senador, nakakita ka na ba ng kasing yabang nito ni Erwin Tulfo? Sabi nga ni Amy, putang ina, hindi ko nga maintindihan dyan eh. Isang taon pa lang na senador, akala mo siya na may-ari ng Senado eh. Isang taon na senador pa lang, akala mo ang galing-galing eh. Putang ina, bobo naman. Sabi nito, si Lolo Ben, plastic din yan. O pero at least hindi siya katulad nitong mga kapatid niya na dinidilaan ng puwet ng mga Marcos. May mga almoranas pa naman yan. Balitang-balita pa naman. O di umano na nagpapatumbong yung mga tumbongero yan eh. Takin mo, kadiri. May tae na may dugo pa. Mga mukhang pera yan. Pucha, Erwin Tulfo, mantakin mo, meron kang ganong kalaking pera, 600 million hanggang 800 million.
Hindi ka ba naman, kung di ka ba naman kawatan? Si ano nga eh, si Ping Lacson nga eh. Si Ping Lacson, ang tagal na niya nasa gobyerno. Noong 2022, bago 2022, 54 million lang yung kanyang kaari-arian eh. Yung kanyang net worth, 54 million lang. Ngayon nga, naging parang 240 million lang eh. Mantakin mo 240 million, Ping Lacson na yan. Hindi ko sinasabing ninakaw niya yan Pero imagine, si Erwin Tulfo, hindi naman hindi naman yan broadcaster na tumagal talaga sa pagiging broadcaster ng katulad nila Noli de Castro na mula tinuli, broadcaster na hanggang maghingalo. Siya naman, saglit lang naman naging broadcaster yan. Tapos naging ganun kayaman, saan galing yung pera niyan? Yan ang dapat na iniimbestigahan, hindi si Inday Sara. Si Inday Sara sa loob ng 14 years, ilan milyon lang yung itinaas ng kanyang assets, may mga negosyo pa yan sila, abogado pa yan sila. Si Erwin Tulfo, di man abogado. Hindi ba? And Abu, salamat ulit boss, nag-Gcash ako pang kape. Ay, so, pagka ganyan ng ganyan, nag-Gcash si Boss Ed Abu, walang buwis yan, walang tax yan pagka ganyan. Ibibili natin ng ano yan. Ibibili na natin ng kape yan hanggang sa hindi tayo makatulog ng 3 araw. Maraming salamat sa iyo Tito Ed Tito Ed. Salamat sa iyong 1,000 na pang-Gcash. Grabe. Di ba ganun yun? Saan galing pera ng ulol na yan? Putang ina niyan. Sabi nga niya, kaya nga daw niya dinugas ang Amerika. Kaya nga daw niya dinugas ang Amerika at nagpanggap siyang Amerikano. Nagtrabaho pa siya sa militar sa Amerika. Sumweldo siya. Gamit ang panloloko. Di ba? Hindi naman, kaya nga hindi na confirm yan na Department of Social Work, yung DSWD Secretary. Kaya yan hindi na confirm kasi nga hindi man Pilipino yan Kinwestiyon ni Marcoleta yung citizenship niyan. Tapos umamin siya, nanloko siya, niloko niya ang Amerika. May kaso siya dun sa kanyang panloloko, mambubudol. Kaya daw siya nagpunta ng Amerika kasi madami na siyang anak, wala daw siyang pambilin diaper. Paano from walang pambili ng diaper, naging 600 million ang kayamanan mo? Putang ina ka. Di ka naman tumataya sa loto. Ano yan? Meron kang genie? Gago? Style mo bulok. Mga ganyan style nyo, mga broadcaster. Alam nyo, maraming mga broadcaster na mga extortionist. Di ko sinasabing extortionist siya. Pero pwede kang magduda di ba kasi yung mga broadcaster na magaling bumanat, babanatan yan yung mga politiko. Babanatan yan yung mga negosyante. Tapos yung mga negosyante, para tigilan sila, magbibigay na lang. Baka ganun. Pero pwedeng hindi. Kayo lang nagsabi niyan. Magsimula na tayo mga bossing Magsimula na tayo, 2,000 na tayo sige, magandang yan na, magsimula na tayo. Magandang araw sa inyo mga bossing. Kamusta naman ang mga buhay? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Kagaya ng ating laging pinag-uusapan dito sa ating channel, walang walang kalungkutan. Lahat dito kasiyahan lamang. So kung ikaw ay isang nanonood at mahilig ka sa politika, na toxic, dito sa ating channel, iniiba natin yan. Yung politika dito, ginagawa nating nakakatuwa. Kasi ang dami ng problema ng bayang Pilipinas Tapos, matotoxican pa tayo, hindi ba? Kaya, konti na lang ang masyadong nanonood ngayon ng politika dahil masyadong ng toxic. Iniiba natin dito sa atin, ginagawa nating katatawanan yung mga balita. Hindi tayo dapat nagpapa-apekto dyan. Pero dapat, itinatandaan natin ang lahat ng mga nangyayaring ito sa atin para pagdating ng eleksyon, magagamit natin yan. Yan ang ating magiging motivation para tayo ay bumoto ng mga tamang mga kandidato para makatulong sa buhay natin. Lahat ng hirap na dinadanas natin ngayon, lahat ng hirap na dinadanas natin mga bossing, hindi yan lahat dahil sa mga poor choices natin, mga life choices natin. Hindi yan lahat dahil doon. Yung hirap na dinadanas natin ngayon, kalahati lang yung mga life choices natin. Yung kalahati, putang ina, kasalanan na ng gobyerno. Kasi responsibilidad Kaya nga tayo bumoboto ng mga kandidato, diba, Don Robert? Kaya nga tayo bumoboto ng mga kandidato para magsilbi sa atin. Para alagaan tayo. Hindi naman natin lahat inaasa sa kanila. Pero meron tayong mga bagay na wala sa kontrol natin na sila lang ang may kontrol. At inaasahan natin na makakatulong natin sila doon sa ating pagpupunyagi sa araw-araw. Kaya lang ang problema ngayon mga bossing, iba ang nangyayari. Habang tayo nagpupunyagi, sila, putang ina, nagpupunyagi pulang-pula din ang mga hasang nila. Yung mga pinagpupunyagian natin, puta ninanakaw nila, yun ang problema. Kaya yan ang mga i-expose natin dito sa ating channel. I-expose natin ang lahat ng mga katiwalian ng mga hudas na yan. Mga sinungaling, natin yan.
Ilalabas natin 'yan. O anong una nating pag-uusapan? O meron lang akong isang dito. Meron lang akong isang picture dito na gustong ipakita sa inyo. Eto, tatanggalin ko lang saglit yung chat. Oh, ito na naman. Hindi ba nakita ninyo nung nakaraang SONA, ang daming ipinangako na itong gunggong na ito. Pinangako yung rocket, putang ina, 17 billion rocket. At pinag-usapan na rin natin kung anong gagawin ng rocket na yan. Hindi ba napatunayan natin na yung rocket na yan, putang ina, rocket lang pala. Hindi pala yan rocket papunta doon, rocket. Ni-rocket na naman nila tayo at ang bobo nito mga putang inang congressman at mga senador na ito kapag itong rocket na to natuloy. 17 billion yan mga bossing, ha? 17 billion, ang dami sanang pera niyan. Kung yung 17 billion na yan, nilagay mo sa ospital, ang dami sanang gamot na mabibili niyan. Ang problema natin ngayon, dyan sa meron tayong mga government hospitals, PGH and all. Alam niyo yung panahon ni Pangulong Duterte, yung PGH, ha? Yung PGH, binigyan ni Pangulong Duterte ng 100 million yan. Alam niyo ba yung PGH, hirap na silang gamitin yung 100 million? O sabi nila, sir, ang problema namin, madami tayong pasyente. O may 100 million nga tayong budget, marami tayong pasyente. Ang problema, kulang naman kami sa pasilidad, kulang kami sa doktor, kulang kami sa nurse, kulang kami sa kama. So may pera nga kami para pambayad ng mga bills ng mga tao na ito. Ang problema, kulang man yung ating mga pasilidad, hindi ba? Pero at least yun yung PGH nagrereklamo sila kasi binibigyan sila ng pera ni Pangulong Duterte. Di nila alam kung saan nila ilalagay. Hindi nila alam kung saan nila ilalagay. Taon-taon yun 100 million taon-taon dyan sa PGH. Noon libre ang gamot. Ngayon, pumunta ka sa PGH kahit band-aid, wala sila. Oo, putang ina niyan. Tapos gusto mo magtayo ng rocket kung di ka ba naman tanga? Magtatayo ka ng rocket, wala nang gamot, wala nang mga kama, yung mga may sakit dito sa Pilipinas. Tapos ilalagay mo pa dyan yung pera. So eto, may pinangako na naman siya, ito si Bongbong Marcos. Bukod dun sa ipinangako niya, na ipinataas daw niya ang minimum wage o ang sweldo ng mga kasambahay. Paano nangyaring ikaw ang nagpataas ng ng sweldo ng mga kasambahay na nagtatrabaho sa abroad? Hindi ka naman employer. Hindi naman ikaw ang nagbibigay ng kontrata sa kanila. Paanong ikaw ang nagtaas? Ikaw ang nagtaas, yung sweldo nga dito sa Pilipinas, hindi mo mataas yung sweldo pa kaya ng mga kasambahay natin dyan sa ibang bansa? Tarantado ka talaga. Sino dito ang naniniwala? Sino dito ang naniniwala, mga bossing, na itong si Bongbong ay pinataas ang sahod ng mga mga kababayan nating OFW? Ano na yun? Sino ang dito? Sino ang naniniwala? Putsang ina, walang maniniwala sa iyo. Walang maniniwala sa iyo, Bongbong Marcos, na na ikaw ang nagpataas kasi wala ka namang kontrol hindi ba? Employer to employee yun. Ngayon may mga agencies, ito yung employer na to, ito lang yung kaya niyang ipasahod. Yun yung pipirmahan nilang kontrata, labas ka doon. Paano ikaw ang may kinalaman sa pagtaas ng sweldo? Alam mo, sabi nga nila, tumaas daw talaga yung sweldo. Totoo naman, Boss Dada, napataas talaga ni Bongbong Marcos yung sweldo namin, mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Bakit? Kasi pinalubog niya yung piso Pinalubog niya yung piso, tumaas yung dollars. Syempre, dollars ang remittance natin Ang sinusweldo ng mga kababayan natin, dollars So parang parehas pa rin yung value ng kanilang tinatanggap na sweldo, pero tumaas yung parehas pa din yung amount, pero tumaas yung value. Kasi puta, tarantado ito si Bongbong, binulusok yung dolyar. Masaya yung mga kumikita ng dollars. Masaya sila. Yung mga nagtatrabaho sa abroad, masaya sila. Kasi pag dinala nila yung pera nila dito sa Pilipinas, medyo maraming mambibili. Medyo. Pero akala nyo maraming nabibili yung pera ninyo kahit tumaas yung value niyan? Wala. Bakit? Kasi pag tumaas ang dolyar, bumaba ang piso, ibig tayo, hindi naman tayo exporter Hindi naman tayo nag-export. Ano man lang ine-export natin. Dapat nga ine-export natin mga kurakot tsaka mga unggoy. Puro tayo import lahat mula mo sa toothbrush hanggang sa suklay. Ini-import natin yan, mga bossing, galing yan sa ibang bansa. Pag galing yan sa ibang bansa, ang presyo niyan dolyar. So kapag mataas ang dolyar, ibig sabihin yung piso mo nagiging mahina, puta, konti lang yung mga produkto na nabibili mo. Pag konti yung produkto na nabili mo, siyempre tataasan mo yung presyo. So pataas ng pataas habang bumababa yung presyo yung piso. Tumataas yung presyo ng bilihin kasi nga hindi naman tayo nagmamanufacture ng sarili nating mga produkto, kundi bumibili tayo mula sa labas, katulad ng langis. Bibili ka ng langis, ilang barko ng langis yung bibilin mo. Anong pambayad mo doon? Dolyar. Mantakin mo sa isang dolyar, kailangan mo ng 60 pesos. Para lang makabuo ka ng isang pera. Gaano kalaki? Gaano karaming pera gaano karaming piso ang uubusin mo
para makapagpadala ka rito ng produkto. Marami kumpara sa $1. So tataas ang presyo ng mga bilihin. Siyempre, babawiin nila yan sa presyo ng bilihin eh. So akala ninyo, wow, tumaas ang dolyar, umokay yung value ng pera ko, yung sinusweldo ko, hindi. Ganun pa rin, pagdating niyan dito, ang taas pa rin ng bilihin, pati lifestyle, tumataas, wala rin silbi. Oo, katulad ng presidente natin, walang silbi. Ganun yun. Oh, di ba? Oh, ganun yun. Oh, kaya wag kayong nagpapaniwala sa mga yan. So eto na naman, meron siyang isang sinabi din doon sa kanyang zona. Puro kasinungalingan talaga eh. Oh, sabi niya na binawasan daw niya yung mga utang daw sa bangko, meron daw mga pwede daw hindi muna magbayad. Yun daw mga bank transactions, binawasan daw. Nilibre daw. Di ba nung sinabi niya yun, pumalag ako kagad, paano nilibre? Nagbayad nga ako ng Pag-ibig. Using GCash, meron siyang 5 piso na charge. Kapag nag-transfer ka from bank to another bank, meron siyang 15 pesos na charge. Pag nagbayad ka ng bill mo sa kuryente using GCash, meron siyang 15 pesos na charge. Paano niya sinasabi na transfer fee na yung mga bangko? So nagsalita ang Bangko Sentral ng Pilipinas na hindi inutos, walang inutos ang presidente na libre ang mga transfer fee sa mga bangko at e-wallets. Sinungaling talagang hayop. Gago talaga, no? Utangin na lahat talaga ng mga pinagsasabi niya doon kasinungalingan eh. Dapat yun ang pinopokus nito ni Claire Castro. Yung mga kasinungalingan ni Bongbong. Hindi siya nakapokus kay Inday Sara. Impacto talaga ito eh. O talaga mag-amo ng impacto. Itong si Bongbong mala-impacto sa kasinungalingan at sa pagnanakaw. Ito naman si Claire Castro, mala-impacta sa kapangitan ng ugali pati ng muka. So mismong Bangko Sentral ang nag-debunk kay Bongbong Marcos na kasinungalingan yung sinasabi niya na hindi inutos ang libreng transfer fee sa mga bangko at saka sa mga e-wallets. Di ba sinabi ko naman na yan sa inyo before na putsang ina, niloloko talaga tayo nitong Judas na ito. So ngayon pa lang budol na tayo. Eto, magkano na utang ng Pilipinas? Gusto ko mag-good vibes kayo eh. Magkano na utang ng Pilipinas? Pasok. Lumobo na sa 19.07 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. 19 trillion ang utang ng Pilipinas. Mantakin mo. Kung makaisip ka ng mga programa, magpapalipad ka ng racket, tapos inuutang mo lang yung pera. Para kang umutang ng pera sa kapitbahay mo para meron kang ipang bingo. Diba? Ulul talaga eh. 19 trillion na ang utang natin. Noong 2024, mga bossing, ang budget natin tumaas ng 3 trillion. 2025, ganun pa rin. Ngayong 2026, ganun pa rin. 2027 na budget natin, yung propose nila, mas mataas na yata yan ng mga daan-daang bilyon. Sa dami ng mga pera na yan, putya magugulat ka. Walang mga infrastruktura. Walang mga ospital, walang mga eskwelahan, wala. Kahit papaano, nakikita ko dyan sa Maynila, kahit papaano nakikita ko sa Maynila, meron silang mga bagong eskwelahan. Nakikita ko may mga bago silang mga establishmento. Pero magaling man kasi talaga yung mayor nila doon eh. Balimbing yung mayor nila. Yung mayor nila, ang loyalty niyan talaga nasa syudad ng Maynila. Hindi ko naman siya sisisihin tungkol doon. Ang mali lang naman talaga sa sinabi ni Bongbong is wala siyang nakikitang ginagawang kasalanan si Isko. Ang mali lang naman ni Isko yung sinabi niya na wala siyang nakikitang kasalanan, nakikitang mali ni Bongbong. Yun lang eh. Pero yung pagiging mayor niya, yung ginagawa niya sa syudad niya, yung pagsipsip niya sa administrasyon, okay man lang yun. Kasi, syempre, ama ka ng syudad mo eh. So, gagawin mo lahat ng makakaya mo para maitaguyod mo yung tahanan mo, which is yung Maynila ang tahanan niya. So doon, naiintindihan ko siya. Ang di ko lang talaga siya maintindihan nung sinabi niya na wala siyang nakikitang mali sa ginagawa ng administrasyon. Paano may makikita kang mali, nakafocus sa'yo yung mga proyekto. So ngayon, ang nakikinabang talaga ng bonggang-bongga is yung Maynila. Yung syudad ni Mayor Isko. Good job to him kasi napakagaling niya mambola. Mantakin mo, nabola niya si Bongbong para yung mga programa, yung mga pamimigay ng libreng bigas, ilagay sa Maynila. So taas ang kamay natin diyan kay Bongbong. Ay kay Isko. Wala tayong issue niyan. Pero eto na nga, 19 trillion na utang ng Pilipino, wala kang nakikitang pagbabago, palubog pa tayo ng palubog. Tapos isisisi na naman nila yung utang nila na yan kay Duterte. Nung panahon ni Duterte, ganito kalaki inutang, gago. Nung panahon ni Duterte, yung inutang ni Duterte mula sa unang taon hanggang sa 6 na taon, inutang lang ni Bongbong ng 3 taon. Magugulat ka, wala tayong pandemya ngayon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, may pandemya pa.
May pandemic, libre ang bakuna, libre ang mga libre ang mga ospital kapag na-COVID ka. Oo, pero kaya malaki ang natin noon. Kaya malaki ang ating inutang noon. At saka meron yung yung unprogrammed funds. Oo. Nung panahon ni Pangulong Duterte, malaki ang unprogrammed funds kasi nga meron tayong krisis na kinakaharap. Meron tayong krisis sa terorismo, meron Maute, ISIS, Marawi, di ba? O tas aside from that, nagkaroon pa ng COVID. O so talagang yung unprogrammed funds ng gobyerno natin, talagang lumobo nung panahon niya. Ang problema, tapos na yung pandemya eh. Tapos na yung pandemya at halos maubos na yung mga terorista sa Pilipinas. Pero mas malaki daw ngayon ang unprogrammed funds. Ipapaliwanag yan ni Aimee sa Vox Populi eh. Oo, gulat na gulat daw siya kasi bakit ganun? Sobrang laki ng unprogrammed funds natin. Wala naman tayong krisis. Wala naman tayong pandemic. Bakit dumoble pa from yung may pandemic kaysa sa ngayon? Paano binulsa? Tarantado eh. Ibinulsa eh. Nitong Hunyo, ayon sa Bureau of Treasury, tumaas ito ng 2.8% mula sa 18.55 trillion pesos na utang ng gobyerno noong Mayo. Katumbas ito ng higit 518 billion pesos na nadagdag na utang sa loob lang ng isang buwan. Oh, imagine. 18.55 trillion. Oh, sa isang buwan, putang ina, nadagdagan ng 1 trillion. Saan dinala ni Bongbong yung 1 trillion sa isang buwan? Nasaan na yung Maharlika Investment Fund? Akala ko ba, pag kami Maharlika Investment Fund na inubos na yung mga pera ng GSI, SS po, taragis yan. Lahat nag-invest dun sa Maharlika Investment Fund na yun. Sabi nila, pagka daw yun, ginawa natin yun, hindi na daw tayo mangungutang. Eh, ba't palaki ng palaki utang natin? Hindi na daw tayo mangungutang kasi yung Maharlika Investment Fund, yun na yung magpupondo ng mga proyekto dito sa Pilipinas. O, isan galing to? May, June, July. Puta, kakatapos na ng July. June, July, 2 buwan, 1 trilyon ang inangat. Saan mo din nila yan? Sininghot mo yan, BBM? Saan mo din nila 1 trilyon na yan? Putya, pinasok mo sa puwet ng asawa mo? Mga walang hiya kayo. Saan napunta yung pera na yan? Sa taba nung anak ni Rapi Tulfo, gano'n? Hindi natin talaga alam kung kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi ko 'to binabalita para magalit kayo. Binabalita ko ito para malaman ninyo. At baka may maloko pa yung mga yan pagdating ng eleksyon, iboto nyo pa yung mga kandidato niyan ha. Ganito na ginagawa sa atin, baka iboto pa natin yung mga kandidato niyan. Dapat kahit isang senador, isang congressman o kahit sinong mayor, basta tumakbo under sa alyansa, under sa ticket ni Bongbong Marcos, dapat i-down natin yan. Antangan nyo na talaga. Oo, nagkanda-paos-paos na kami rito para i-expose lang sa inyo yung mga kasalanan ng mga ito. Tapos boboto nyo pa rin yung mga yan sa halagang sa halagang 1,000 ha. Paano yan, Boss D? Lubog na ba talaga tayo? Oo, simula nung nanalo si Bongbong, lumubog na tayo. Pero wag kayong mag-alala kasi tayo mga Pilipino, malalakas man ang ating loob. Ano man tayo, hindi man tayo basta-basta sumusuko kahit naman ganito kahirap ang buhay natin. Ilang daan taon tayong inapi-api ng mga Espanyol, 'di ba? Sanay tayo sa hirap, sanay tayo sa dilubyo. Kumbaga, ginawa ng Panginoon ng Pilipinas na mahirap kasi nga yung mga tao sa Pilipinas ginawa niyang matatag. At on the other hand, kahit na ganun ang estado ng buhay natin, tinan mo, kahit ganun ang estado ng Pilipinas, pag pumunta tayo sa ibang bansa, kita mo, lahat ng klase ng hirap, basta nanggaling ka sa Pilipinas, sabi nga nila, if nanggaling ka sa Pilipinas, you can go anywhere and you can succeed anywhere kapag ka Pilipino ka. So, yung Pilipinas, training ground ito ng kahirapan, mga bossing, dahil nandito lahat, ikawatan, demonyo, abnormal. Andi dito lahat. So kapag ka dito, itong training mo sa buhay, lumaki ka, tapos nagpunta ka sa ibang bansa. Pagpunta mo sa ibang bansa, maniwala ka. Ikaw ang pinakamagaling na tao doon. Bakit? Kasi galing ka rito sa bulok eh. So pag nagpunta ka sa isang lugar na may sistema, putya, magfo-flourish ka doon. Mag-e-excel ka doon. Magaling ka. Ganun yun. O kaya ayan. So, wag kayong mag-alala kasi tayo mga Pilipino matiisin tayo. Lagi nga tayo nakangiti kahit nga nasusunog yung bahay, nagtatawanan pa yung mga tao. Diba? Yung bahay nyo nasusunog talaga. Ganun pa yung mga tao, nagbibiruan pa eh. O hindi ba? Nagbubuhos kayo ng tubig, habang pinapatay yung sunog, nag-aasaran po, huy, galaw-galaw, baka may stroke ka. Nagaganunan pa yan. So ang mga Pinoy, talaga yan? Ang tank build tayo. Oo. Para tayong mga tangke na kahit anong ibato mo sa atin, nasasaktan tayo, pero mabilis tayong makarecover. Pagka hindi na yan ang presidente, kapag hindi na si Bongbong ang presidente, sigurado ako, aangat tayo ulit. Kaya lang, huwag kayong tatanga-tanga. Huwag kayong tatanga-tanga ha. Kasi kapag umangat na tayo, putang ina ninyo, mga bobo rin kasi kayo eh.
Katulad ni Pangulong Duterte, umangat na tayo. Putsang ina, biglang binoto si Bongbong. Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay. Anong inaasahan mo? Magtatrabaho ng matino yan? Lea Okada? Uy, Lea Okada, na-miss na kita. Ohio, dyan sa Japan. O, ganun yun. So, kailangan tuloy-tuloy. O, limbawa, nanalo si Inday. O, susunod. Kung sino yung mga ikandidato, ikampanya ng mga Duterte ulit, na mga matitino, yun yung ating iboboto. Wag na kayo mag-alala kay Inday. Sabihin nyo na naman, kasi nga binoto namin si Bongbong dahil kay Inday. Huwag kayong mag-alala. Oo, hindi na mauulit yan. Wala nang ikakampanya si Inday na ikasasama ng ating bayan. Sabi ng Treasury, bunso dito ng mga kulang na budget ng gobyerno at ang patuloy na pagsuporta sa ating infrastructure investment. Utang ina, yun daw pera na yun, napunta daw sa mga infrastructure investment. Gago, nakita mo ba yung building? Nakita mo yung building dyan sa picture na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6? Tang ina ninyo. Wala nga bagong kalsada eh. Yung subway nga huminto na eh. Utang ina niyan eh. Tapos ininvest daw yung pera na yun sa mga infrastructure. Gago talaga kayo. Matatandaan sa unang quarter ng taon, umakyat sa 65.2% ang puwang sa ating utang at gross domestic product. Ito ang pinakamataas na naitalang record simula. Sabi nito ni Jay Gulatico, oo, meron nga palang isang legacy project si Bongbong. Puta, kung ang China may Great Wall of China, si Bongbong merong footbridge sa Quezon City. Hayop yan. Yung footbridge, yun na yung pinagmamalaki niya. Puta, may elevator, iisa, puro paakyat lang, walang pababa. Tangina niyan. Yung escalator, puro pababa. Yung paakyat, puta, hindi gumagana. Walang hiya, kayo talaga. Gusto mo ng racket? Kulang na nga lang maglakad yung mga tao dyan sa EDSA para lang makapunta sa mga trabaho nila. Gusto pa ng racket, hayop ka. Noong 2005. O, di ba? Sabi nga ni, dalawa na lang daw yung escalator, sira pa yung isa. Tapos every other day pag gumagana, ha. Pang pandesal ay salamat naman J. Chris Rosas, may pandesal tayo. Dapat ganyan ang ganyan para may gana tayo. O, yun na utang. O, yun ang utang ng Bayang Pilipinas. Eh, gusto ko naman maintindihan niyo yung systems loss. Para tayong mga estudyante, di ba, nag-aaral tayo. O yung systems loss, yun naman yung natin. Yun naman yung ating pag-uusapan. Ano ba yung systems loss? O, magpapaliwanag ang News 5 dahil ang News 5, sister company ng Meralco. Kaya kailangan nila ipaliwanag sa tao na hindi dapat magbawas ng systems loss ang Meralco. Utang ina nito mga to, pinagloloko tayo. Pero para mas maintindihan nyo, ano ba yung systems loss? Na nilalagay sa ating mga bill ng kuryente. Ito, panoorin niyo bago tayo pumunta doon sa mga malulupit na mga balita. Noong Lunes, sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na gusto niyang ipatanggal itong systems loss charges sa mga electric bill. Diba? Gusto niyang ipatanggal. Kung makapagsalita siya nun, sabi niya, tatanggalin na natin ang mga systems loss na yan na ipinapasan sa ating mga mamamayan. Puta, akala mo naman magkakatotoo na yung pala, pinagtatalunan pa. Ang tagal na pinagtatalunan yan. Panahon pa lang ni Gloria, pinagtatalunan na yan. Nung panahon nga ni Pangulong Duterte, puta, kahit na sigang-siga na si Pangulong Duterte, hindi nga niya naipatupad dito eh. Kaya nga ginawa na lang ni Pangulong Duterte, humanap siya ng paraan kung papaano yung pera ng mga Pilipino, yung kinikita ng mga Pilipino tumaas. Di ba? Natatandaan nyo yung train law. Train 1, train 2, di ba? Yung train law. O dahil dun sa train law na yon, yung mga empleyado na nagbabayad ng buwis, nabawasan yung mga buwis na binabayaran nila. So tumaas yung kanilang take home. So nung tumaas yung kanilang take home, mga bossing, pati sa mga bonuses, tumaas yung kanilang take home, afford na nila itong mga unnecessary na mga charges na ito sa ating kuryente. Ngayon wala eh. Pucha, nakakaawa nga yung military uniform personnel, yung mga sundalo. Oo, sila pa ang magkakaltasan. Dati kasi, automatic, pag ikaw sundalo, police, naabot mo yung retirement, meron kang pension. May pension ka. At yung pension, mga bossing, yung pension mo, kinukuha yun sa national budget. Yung lahat ng pension ng mga veterano, pension ng mga retired na mga sundalo, police, kinukuha yan sa national budget. Ayaw nila na may kahati sila sa national budget. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga pulis at mga sundalo kakampi pa rin ng gobyerno eh. Mantakin mo ang ginawa ng gobyerno, nagpasa sila ng batas na magkakaltas na sa sweldo ng mga pulis at sundalo para meron silang pensyon pag nag-retire sila. Gago, di ba? Itinaas nga ni Pangulong Duterte yung sweldo ng pulis at saka sundalo, tapos babawasan mo para sa pensyon nila.
Eh mula pa naman kinukuha sa national budget yung pensyon ng mga sundalo at mga pulis. So kung halimbawa ngayon, ikaw, pulis ka ngayon. Yung mga nakaraan ng mga pensioner, mamamatay na yung iba dyan. O yung mga nakaraan, ano yan, may mga matatanggap yan galing sa national budget. Pero kung halimbawa pulis ka ngayon, kinakaltasan ka na 3,000 buwan-buwan. Para pag nag-retire ka, hindi ka napatay ng mga kriminal, inabot mo yung buhay na walang hanggan. Inabot mo na nabuhay ka sa edad na halimbawa 60 o retired ka na. Yun. Dahil naghuhulog ka 3,000, may pension ka. Eh, paano kung hindi ka naghulog ng 3,000? Buwan-buwan. Patay ka. Patay ka. Wala kang pensyon. So, kukunin na ng gobyerno yung pensyon mismo doon sa mga sundalo at saka pulis. Pinasarap nga ni Pangulong Duterte yung buhay nyo, pinahirapan kayo, tapos kinakampihan nyo pa. Mga tanga talaga kayo. Bobo rin talaga itong mga, mga nasa uniformado natin. Itinaas ni Pangulong Duterte yung dignidad nyo, ibinaba ninyo eh. So yun yung mga ngayon, yun yung mga natin. Kaya tinaas ni Pangulong Duterte yung sahod, lahat-lahat po, tiyangin yan. Tapos pagdating ngayon, itinaas din lahat ng gobyerno, lahat ng bayarin, itinaas din ng gobyerno. Wala rin, walang kwenta yung mga sarap ng buhay na dinanas natin kay Pangulong Duterte. Hindi nga naman kasalanan ng consumer itong systems losses, kaya hindi naman daw tama na ang consumer din ang nagbabayad nito. Itong isa sa mga matinding pinalakpakan sa SONA, lalo't ang mahal nga naman talaga ng kuryente dito sa Pilipinas. Kaya simplihan po natin ang usapin nitong systems loss charges sa inyong electric bill para mas madaling maintindihan. Para maintindihan ninyo kasi sabi nga dito kanina ni Diego Latigo, nakukuha yan sa mga jumper. Papaliwanag dito kung ano yung systems loss. Ihalimbawa po natin ang Meralco. Gina Ray! Ay, salamat. Akala ko naman magiging madilim ng gabi natin. Buti na lang nandyan si Gina Ray. Magaan ang loob ko dyan kay Gina Ray. Parang siguro soulmate ko yan. Bill. Ipaalala ko lamang po sa inyo ang TV5 po, sister company ng Meralco. Ngayon, sa pangkaraniwang bill ng Meralco, ito po ang mga kasama ang systems loss charge. Pumapatak ng mga 5 to 5.5% ng kabuuang electric bill, yung typical ng Meralco. Ito pong pinakamalaki, nasa 64%. Siyempre, yan po ang generation charge. Sunod ang distribution charge at yung government at mga ako na magpapaliwanag. Meron tayong technical systems loss tsaka non-technical systems loss. Yung technical systems loss, yan yung mga yan yung mga 'di ba, kapag yung kuryente dumadalo yan sa mga kable. Pag dumalo yan sa mga kable na ganun, mga bossing, sa sobrang init minsan nakakawala yan. So kumbaga, halimbawa 10 silang nag-travel. Ay, salamat naman kay Nanasi. Tama ba? Sino ba to? Hindi ko na mabasa. Dahil lang basahin ko lang yung importante yan, yung mga nagpakulit. Si Nana Ai. Nana AI. Maraming salamat sa iyo dyan sa Japan. Domo arigato. So halimbawa 10 yung umalis sa planta, 10 ang makakapunta na lang, ang makakarating na lang 5. Kalahati nawawala dahil diyan sa systems loss na yan. Salamat kay kay Pearly Lou. Pearly Lou 5135, salamat sa iyo. Mabuhay ka diyan sa Taiwan. Ang sarap ng mga pagkain diyan. Ganun 'yon. So yun yung technical. Yung non-technical naman, ayan yung mga magnanakaw ng mga 4-piece. Mga beneficiaries sa Pilipinas, andyan yung mga putang ina mga nagja-jumper. Yung mga may mga aircon, wala namang binabayarang bill ng kuryenteng mga hayop na yan. Ayan yan. So dalawa yan, technical at saka non-technical. Okay? Meron pong dalawang uri ng systems charges wala bilang bahagi po ng normal na transmission at distribution ng kuryente. Habang dumadaloy kasi ang kuryente sa kable, ng kable, pansin-pansin po ito pagbahagi ng cost of delivering electricity ng mga power distributors. Lean Angel, thank you. Sa karamihan ng mga bansa sa buong mundo, itong technical systems loss ay kinakarga sa mga electric bill. Pero, gaya nga ng sabi natin, dalawang klase po yung systems losses. Doon naman tayo sa pangalawa at yung mas kontrobersyal. Ang non-technical systems loss ay ayan yung non-technical. Pilferage, jumper cables, illegal connections, meter tampering, putang ina. Sinong mga gumagawa niyan? Taas ang kamay dito ng mga gumagawa niyo, mga walang hiya kayo. Mga 4-piece, mga beneficiaryo 4-piece, itaas ang kamay. Putang ina ninyo, nanonood pa kayo ng YouTube, ha? May mga internet pa kayo, ha? Sino dito ang beneficiaryo niyan? Na nag-jumper pa. Walang hiya, baka naman nanonood ka ngayon sa TV mo tapos wala kang binabayarang kuryente. Bayad-bayad din pag may time.
Tulungan tayo. Grabe naman kayo. May systems loss na. Meron pang 4-piece na binabayaran doon sa mga benepisyaryo. Kami-kaming mga middle income earners. Mga buwisit kayo, ha? Kuryente nawawala dahil po sa mga jumper cables, illegal connections, o kaya pagtamper ng mga metro. Ito po yung mas kontrobersyal dahil wala naman talaga tayong kinalaman dyan. Sa ibang bansa, kadalasan po ay hindi ito nakakarga sa mga electric bill liban sa ilang developing countries gaya nga po ng Pilipinas at ng India. Ngayon, ang tanong, sa pagitan po ng technical at non-technical losses, ano ang mas malaking porsyento? Parehas. Utangin na nyo, mas malaking porsyento. O, so ayun yun yung binabawas sa atin. Yung mga ninanakaw, ng mga mahihirap sa Pilipinas na mga palaasa. O, ayan. Alam ninyo mga bossing, bago ang SONA, ipinangako nitong ni Pangulo yung bongbong yan. Para pagdating ng SONA may pagyabang niya. Yung wage hike. Pinagyabang niya yung wage hike ng pagtaas ng sweldo ng mga OFW. Pangalawang pinagyabang niya itong pagtaas ng sweldo. Pucha, 3 days before SONA, inapprove ito. Puta, 3 days after SONA, TRO. Binobola tayo, gago, di ba? Siyempre, inapprove. Aprobado na, yehey. Putang ina, biglang yung korte, pinigilan ng korte. Sino ba may control ng mga korte ngayon? Kung talagang gusto ni Bongbong to, kung talagang gusto ng mga senador nila Bongbong ito, gagawan nila ng paraan ito, kakausapin nila yung mga korte. Kakausapin nila yung mga korte na, wag niyong TRO ito. Napapakulungan nila yung mga hindi dapat maipakulong eh. Nakakasuhan nga nila yung mga di dapat nakakasuhan eh. Tapos etong wage hike, putang ina, pumayag sila na pigilan ng korte ito. Di ba? Pwesto Erica, mabuhay ka dyan sa Japan, ha? You are the best. So ipinangako niya to before SONA, pagkatapos ng SONA, binawi niya na. Gago talaga. Puta ina, kinancel na. Anong pinagmulan nito? Pasok. Ipinatigil muna ng korte ang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. 85 pesos na aumento sa arawang sahod. 85 pesos. Ilan ang sumusweldo sa Pilipinas? Ilan man ang minimum wager sa Pilipinas? Computein mo kung magkano yan. Pucha, tapos 17 billion ang gagastusin mo sa racket na wala pa isang minuto doon sa itaas. Gago ka talaga. Gago. Utang ina, kung alam mo kung may taong pinaglihis sa gago, ikaw 'yun. Kailangan talaga si Imelda, kailangan talaga kung ano yung mga kinain niya nung pinagbubuntis siya si Bongbong. Kailangan talaga ilabas niya eh. Para pag meron dito sa Pilipinas na nagbubuntis, iwasan yung mga pagkain na yun eh. Kasi magiging gunggong katulad nung anak niya si Bongbong. Buang talaga eh. Ng minimum wage earners dito sa Metro Manila. Ayon kasi sa mga nagpetisyon, hindi raw dumaan sa tamang konsultasyon sa mga employer ang wage hike. Utangin na, hindi daw dumaan sa tamang konsultasyon. Bakit nyo ipinangako? Utangin na ninyo, ang tagal ng pinag-uusapan yan, hindi pa rin kayo nagkukonsulta, mga ulol kayo. Tapos magpapalipad tayo ng racket dahil magre-research daw sila doon. Putangin na nung i-research yun sa kalangitan. Ano i-research yun kung totoo bang may langit? Gago. Totoong may langit, Bongbong, wag ka na magpalipad ng racket. May langit. Kung gusto mo malaman kung may impyerno, magbigti ka ngayon. Sigurado ako malalaman mo may impyerno. I-message mo kami kung totoo. Text mo na lang kami. Mag-press ko na lang si Claire kung totoo. Buwisit ka. Nagre-research na kayo sa kalawakan. Ito pa palang wage hike. Hindi nyo pa pala nare-research ito. Tapos pinapatupad nyo ng mga ulul kayo. Tapos ngayon napigilan. 85 pesos. Sayang din yan. Ano bang ng 85 pesos? 85 pesos sa 30 days. Tingnan natin doon sa mga minimum wage earners 85 times 30. Natin? 85 times 30. Magkano yan? 2.5 yan. 2.5. Sa isang buwan. So 1,200 pagka by monthly yung sweldo mo, kinsenas katapusan, meron kang plus 1,000. Malaking bagay na yun Pero pucha, ito lang pinag-aawayan pa natin, ito lang pinagkakait pa sa atin, tapos sila kung ano gusto nilang gawin, punta sa Amerika, party dito, party dyan, fireworks dito, fireworks dyan, puta, may mga passion show pang mga ulul. Nakaw dito, nakaw dyan, benta ng ginto, Maharlika Investment Fund, PDIC, putang ina niyan. Tapos tayo, 85 pesos lang pinagkakait pa sa mga Pilipino. Hindi man lahat makakakuha niyan kasi ang makakakuha nito talaga yung mga yung mga minimum wage earner, yung mga walang kumbaga hindi sumusweldo ng 30,000 sa isang buwan. Mga sumusweldo lang ng mga at least mga 15,000 isang buwan. Yan.
So yung 15,000 isang buwan, madadagdagan 2,000, magiging 18, magiging 17, kulang-kulang 18. Mais-ayos na rin sana yun, masarap-sarap na pagkain na yun. Ang ina niyan, isipin mo yan. Ito lang yung hinihingi natin, di pa maibigay itong mga hayop na ito. Tapos sila makikita mo, ang gaganda ng relo. Yung anak ni Erwin, ni Rapi Tulfo, makikita mo, putang ina. Yung anak ni Rapi Tulfo, makikita mo, ang taba-taba. Tapos tayo, 85 pesos lang. Hindi nila maibigay. Di ba? Nasa ng ano yan? Nasa ng hustisya niyan? Sumagot naman agad dyan ang Department of Labor. Para sa Detalye Live, mula sa Mandaluyong may Express Report, Simon Gualvez. Mon, ano ba ang tugon dito ng DOLE? At pakipaliwanag nga ulit sa atin bakit naging ganyan ang desisyon ng Korte. Ruth, nalungkot at nagulat daw ang Department of Labor and Employment o DOLE sa inilabas nga na temporary Alam mo, nagulat ako Dole pala si Tolentino. Naging Dole siya. Tayo na sabi ko, iba rin Gugulat na lang tayo. Alam niyo itong problema natin itong mga ahensya ng gobyerno na ito, may mga sekretary sila. Pucha, hindi dumadaan sa Committee on Appointments. Hindi dumadaan sa Committee on Appointments. Lahat yan, puros mga interim. Pucha, mga kolorum yan. restraining order o TRO ng Pasig Regional Trial Court para nga sa 85 pesos sa dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage workers dito sa Metro Manila. Yan ay lalo't lumalabas na unang beses Ay, Mirna. Mirna, maraming salamat sa iyo kaya hindi man lang Mirna, Myra Andalida. Diyan sa Taiwan, mabuhay ka. Maraming salamat. Oy, Christy Singson, salamat din sa iyong $2. Pasok. lamang do ito na may dumiretso sa local court kaugnay sa wage hike order. Nanindigan ng DOLE, dumaan naman sa tamang proseso at konsultasyon itong 85 pesos na aumento sa minimum daily wage ng mga manggagawa sa NCR. So ito, may nag-message, Boss D, may kapitbahay ako na ganyan, jumper ang gamit, 1 to sawa ang gamit nila. Puta, subuyan mo ng gasolina. Sabuyan mo gasolina, putang ina ng mga yan, mga salot yan, tayo nagbabayad ng kuryente ng mga yan. Kamatok ka, sabi mo, sana all. Katok ka ng ganon. Ay, putang ina ninyo, nakabukas pang mga aircon ninyo Tinapa lang ang ulam nyo, nakabukas pang aircon ninyo Bihira kayo mag-ulam ng adobo pero maghapon ng aircon ninyo, mga hayop kayo Tain na sunugin nyo yung mga gamit nila. Oo, kaya yung aircon nila, alam niyo yung aircon nila pag nakita niyo, 'di ba, yung likod ng aircon, 'di ba? Square 'yun meron 'yun yung likod. Humihigop ng hangin yung puta, lagyan niyo ng tae ng pusa. Kuha kayo ng tae ng pusa, ipahid nyo dun sa paligid ng aircon nila, yung sa mga vent, yung pasukan ng hangin. Putang ina niyan para pagbukas nila ng aircon, amoy tae sa loob. Gawin nyo yun. So, yung mga alam nyo, yung mga kapitbahay nyo nagnanakaw ng mga kuryente, ganun gawin nyo, putang ina nyo, pa aircon kayo, mga hayop kayo Kuha kayo ng tae ng pusa, ang bantot nun. O kahit di na tayo ng pusa, tae mo na lang. Gusto mo ilagay mo, ipahid mong ganun sa aircon, sa may mga butas-butas na ganyan sa Pwede rin yan, spray mo ng Baygon para maano sila lahat sa loob. Putang ina, mga insekto ng mga hayop na yan. Hindi, ginagawa namin yun nung bata kami nung bata kami kasi taga-Cubao ako. Pag mayabang yung kapitbahay namin, mayabang, maangas yun Papark yun sa kalsada, tapos putang ina, ayaw niyang pahawakan yung kotse niya. Pagpasok nun, maniwala ka. Pagpasok nun yung bukasan ng pinto niya, kasi ang bukasan ng pinto nun, di ganun pa Putang, nilalagyan namin ng ebak ng aso yun Gaganon ko yung ebak sa tsinelas ko, gaganon ko sa hawakan. Tapos aabangan namin niya, puta ka, mayabang ka Aabangan namin niya, nagmamadali yan, papasok ng opisina kinaumagahan tapos pagbukas niya ng pinto, may mahawakan siya magugulat siya, para siya na kuryente. Tapos dahan-dahan yun, amoyin niya yun Dahan-dahan. Para siya na-hypnotize putang ina. Galit yun. Makita mo, magwawala tapos papasok. Pasok, hugas kamay yun. Tapos putsangin yan, ano-ano pa yun. Lilinisan niya pa yung kotse, malilate siya ngayon. Hindi ganun, pag mayabang ka, ganun, dapat ginaganon yan. Kaya yung mga kapitbahay nyo nagnanakaw ng mga aircon, putsangin yan. Ututan nyo yung mga aircon nila para... Hindi, totoo yan. Maniwala kayo. Hindi, noon pa yung bata ako. Bata pa naman kami noon. Ngayon, mababait na kami. Nagsimula dapat ang unang bahagi na 60 pesos noong July 25. Pero dahil sa inilabas na status quo anti-order ng Pasig RTC noong July 24 o isang araw bagong inaasahan sanang implementasyon, minabuti na lang ng DOLE na ibalik pa rin muna sa dating sahod bago ang wage order at sumunod sa utos ng korte. Wala ka pala Tangin na ninyo, pag mga Duterte, lagi kayo may sinasabi
Pag tungkol sa mga Duterte, impeachment, lagi kayong may statement. Pero pagdating dito, wala kayong mga silbi, nagdoli ka pa. Aminadong ahensya, hindi nila inasahang didiretso sa lokal na hukuman ang mga petisyon. Oh, sabi good job sa mga nakapark sa kalsada. Hindi totoo yan. Hindi. Nagtataka lang din ako, bakit tayo mga Pilipino pag may nahawakan tayo, inaamoy natin? Tanungin nyo mga sarili ninyo. Oo nga no, bakit ganun? Di ba? Nakikita mo yan pag naghugas ka ng puwet. Naghugas ka ng puwet. Alam mo naman na etchas yung tinanggal mo sa puwet mo, pero putya, dahan-dahan, naamoy mo pa yun. May natira pa? Mabaho pa, hugasan ko. Putang ina, hugasan mo na lang. Di ba? Hugasan mo na lang na ganun. Sigurado may amoy yun, tayo yung hinawakan mo eh. Hugasan mo na lang na ganyan, tas saka mo amoyin. Mayroon pa konti. Hugasan ko ulit. Di ba? Nagkakaukaw man tayo. O, so dapat ganun, walang iya kayo. Di ba yung iba dyan ganyan? Di ba iba mangungulangot tapos titingnan pa nila kung may makukuha. Ano yan? Libre? Meron kayong free? Ba't kaya ganun? Ba't kaya ganun ugali natin mga Pilipino, no? Kasi usually, ano ba yun? Sakit ba natin sa utak yun na masyado tayong curious? Pati yung... Di ba? Tanungin yung mga sarili nyo. Oh, sino dito? Di ba? Kakain ka, no? Kakain ka. Oh, pagkatapos niyan, maghuhugas ka. Di ba? Magkakamay tayo eh. Maghuhugas ka sa tubig lang. Gaganunin mo na yung kamay mo eh. Tapos, aamuyin mo. Amoy mong gano'n, kung amoy ulam. Amoy ulam? Alam mo, amoy ulam yun, di ka nagsabon eh. Kung nagsabon ka, mabango yun. Hindi ka nagsabon, ginanon mo lang, kinaukaw mo lang sa katamaran mo eh. Kinaukaw mo lang sa tabo na may tubig eh. Kinaukaw mo lang na gano'n, tapos aamoy ng ganyan, tanga ka. Nahawa na kayo kay Bongbong eh. Ang sarap ng ulam mo, putragis. Buti nga sa'yo. Kuripot ka ngayon eh. Oh, diretso natin na ano-ano na iisip nyo. Wala tayong na topic na matino. Oras kasi na hindi tanggap ng employer ang direktiba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Nagtatanong si Adel Sesicar. Anong Gcash ko? Ayun, nakalagay sa baba, oh. Nakapin. Oh, ayan, oh. 099895223979. Oo. Lowest 1K. Dapat silang umapela sa National Wages and Productivity Commission o NWPC bilang isa namang quasi-judicial body. Pero, imbis kasi na administrative appeal, isang civil case ang... Ayan, oh, kita mo. Oy, yung mga naglalagay ng sardinas, nakita nyo? Yan, mga minimum wage earner yan. Yung naglalagay ng mga sardinas sa lata, puta magulat kayo pag isa na lang yung nilagay nilang isda sa lata. Hindi ba Gina Ray? Gina Ray, salamat sa... Oh, grabe talaga si Gina Ray. Alam mo si Gina Ray talaga? Alam mo, ang puso ko pag nakikita ko si Gina Ray, para siyang Genie. Siya na si Gina Ray. Oh, yung wish ko, tinutupad ni Gina Ray. Gina Ray, thank you very much sa'yo ha. Isa kang Genie dyan sa Europe. Margaret Bea, 532. Salamat din sa'yo. Mabuhay ka dito sa Pilipinas. Sana hindi ka nabudol. Ito mga naglalagay ng isda sa lata ng sardinas. Putang ina yung ginawa nito ni Bongbong na ito. Pagka isa na lang yung laman ng Youngstown, pagbukas mong ganun, puro sabaw na, wala nang isda, patay kayo. Yan na yun. Nagalit na yung mga nagkakarga ng sardinas sa lata. Putang ina yan. Oo, social distancing na yung mga sardinas sa lata. Kapag dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, boy, maniwala kayo, yung sardinas, punong-puno ng isda yun. Kaya nga tinawag na isdang tanga yun eh, dahil nagsiksikan sila sa isang latang sikip-sikip eh. Nung panahon ni Bongbong, ito dahil nga yung wage hike ibinaba, puchay naglalagay na sardinas, isa na lang nilalagay ito, social distancing na yung mga sardinas. Dahil dito, putsang ina sa ginawa nila to. Baka mag-boycott yung mga naglalagay ng sardinas na yan, puta iuwi yung mga isda sa bahay, ibulsa yan. Loko-loko kayo talaga. Inan yung mga salot kayo talaga sa Pilipinas. Inihain ng dalawang kumpanya sa Pasig RTC Branch 152. Ginamit nilang argumento na labag sa konstitusyon ng umento at magdudulot ng tinatawag na grave and irreparable injury o permanenteng pagkalugi sa... Tangina nyo, bakit pagka ganyan, may mga implementation, question, pag para sa taong bayan, pero pag magnanakaw, putang ina nyo, walang tanong-tanong. Ha? Bakit pagka magnanakaw, walang tanong-tanong, mga buwisit kayo talaga. Pero pagdating para sa taong bayan, ang dami-dami mga ganito. Technical, may mga, order number 27 would cause grave and irreparable injury. Puta, may mga ganun pa kayong nalalaman. Pero pag magnanakaw yung mga senador,
Pag yung mga bendalo magnanakaw, pag yung mga congressman magnanakaw, putya, walang mga ganitong memorandum, mga hayop kayo. Inyo talaga ha, pinahihirapan yung mga taong bayan ha, di ba? Lin Albano dyan sa Japan, di ba? Yung mga taga-Japan, magagandang mga kalooban niyan, pati yung mga mukha niya magaganda. Alam mo mga Hapon, inubos lahat ng maganda sa Pilipinas. Lahat ng magaganda sa Pilipinas nasa Japan. Putangin na lahat ng pangit na iwan dito. Tapos lahat ng pangit naging vlogger pa ni Bongbong. Walang hiya na yan. Nilang negosyo. Ito ang naging ugat kaya naglabas muna ng TRO ang korte. Pakinggan natin ang pahayag ng DOLE. Nag-assume ng jurisdiction yung Pasig Regional Trial Court. Hintayin natin sila. So, ito Oh, ba't hintayin? Hintayin? Puro hintay? Ano yan? Waiting na naman. Buwisit yan. namang hakbangin ngayon ng NWPC at ng Wage Board NCR ay ito'y pinangungunahan ng Office of the Solicitor General. So, ang Solicitor General ang kakatawan sa NWPC. Kung meron silang prayer for TRO, dapat po may magpo-post ng bond. At ito ay dapat Ay, salamat doon sa nag-Gcash. Mabuhay ka. Taas kamay nung nag-Gcash sa atin. Sino yung nag-Gcash dito sa atin? Ipapatato ko yung pangalan mo sa pisngi ko. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka ha. Inan to mga to nagpapaliwanag pa eh. sa lahat ng mga minimum wage earners, hindi lang po sa isang specific sector. O yan. Yan ang ginawa na naman ni Bongbong sa atin. Hayop yan. Ganito, ginawa na naman ng ulol. Pinangako yung aumento sa sahod, ipinagmalaki. Ipinagmalaki yung pagtaas daw ng sweldo ng mga OFW, pero yung sariling sweldo ng mga tao rito sa Pilipinas, hindi naman maipataas ng hayop na ito. O, tanginan yan. Punta na tayo sa mga issues natin ngayon. Eto na. Oo. Ano pa yung isang ipinangako ni Bongbong? Yung unang-unang ipinangako niya. Baka lang nakalimutan nyo na. Ay, ikaw yon, Adel Sesicar. Oy, salamat Adel Sesicar sa iyong sa iyong pajikas. Papatato kita dito sa likod ng tenga ko dito. Adel Sesicar 1971. Oy, 1971. Kaedad ni yan, kaedad ni Randel Bunagan yan. 1971, di ilang taon ka na? Ilang taon na yung 1971? 1971, ilang taon na yun? Nako, magsi-60 ka na. Malapit-lapit na. Oo, nagsasara yan ha. Ingat kayo. Maniwala kayo sa akin. Nagiging peklat yan. Ilang taon na? 55. 55 years old. Malapit na. Alam mo, ang tawag dyan sa bingo, di ba? Pag nabingo ka, pag yung 55, ang tawag dyan, letra ng G. Pek-pek, di ba? Totoo, di ba yung 55? Totoo yan, di ba? Sino dito nagbibingo? Di ba ang dyan yung 55 pek-pek yan? Oo, pek-pek, di ba sabi lang yan? Kasi 55, pepe, sabi nila. Hindi, totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Oy, Bibi girl, Abuen, mabuhay ka. Bibi girl, Abuen, mabuhay ka. Thank you, boss, daday. Kung pakimura ang lahat ng mga politikong pulpul. Lahat ng politiko, murahin natin. Wag lang yung pulpul, pati magnanakaw. Highway po, 45 yung highway eh. Sa letra ng N, highway 45 yun kasi highway 45 yan ang pangalan ng EDSA nun eh. Yung 55, pek-pek yun. Alam niyo kung bakit tinawag na pek-pek yung 55? Nagsasara na daw yan pag edad ka 55. Wala na daw yun. Kumbaga, come again tomorrow. We're closed. Ganun na daw yun pag 55. Natotoo ba yun? Hindi. Sardinas, 555. 5-5 naman yun eh. Parang tenga, parang butas ng tenga yan. Di totoo yan. Putragis ha. Parang butas ng tenga. Nagsasara yan pag matagal na hindi nalalagyan ng hikaw. Kaya kailangan check upin nyo maigi yan. Minsan nagiging keloid yan. Sige kayo. Pag yan nagsara, wala nang bukasan yan. Ano na ba? Hindi, magbalita na tayo. To kasi si Putragis kung ano. Ito mahirap sa live. Pagka nagla-live kasi tayo, puro kagaguhan yung mga comment nyo dyan. Kaya wala tayo natatapos eh. Ito na nga, ang isa sa mga ipinangako ni Bongbong Marcos, mga bossing ha. Ang isang pinangako ni Bongbong Marcos, ipakukulong niya yung pinsan niyang ulul. Ipakukulong niya yung pinsan niyang magnanakaw. Putang ina niyan. Isang lahi lang naman sila. Ipapakulong niya yung pinsan niya. At sumama na siya. Gusto niya, gumawa sila ng racket. Doon sila sa Kalawakan. Magtatago din lang naman sila. Oo.
Sabi nito ni Alex, yung anak niya ayan ang sinasabi ko sa inyo, huwag niyong pakinigin yung mga anak niyo, 13 anyos makikinig yan, baka naman kasalanan ko pa pag hindi pumasa sa eskwela yan, ha? Panoorin mo ng ano yan, ng batibot, wag tong vlog ni Boss Dada, masama yung vlog ni Boss Dada, di pang bata ito, kaya talaga. Ipapakulong daw yung kanyang pinsan, pero eto, putya, nauna pa yung mag-ina. Ang ina niyan. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ha? Saan ka makakakita ng ganyan na putya, ipinangako mo ulo ng pinsan mo tapos ibang ulo yung kinuha ng ombudsman? Abnormal eh. Alam niyo, sabi ko nga ito si Ombudsman Boyeng Rimulya, muntik nang mamatay ito. Oo, muntik nang mamatay ito. Lahat ng mga sakit na hindi ka pwedeng mag-survive, nakuha niya, mantakin mo, senior citizen na siya, nagka-leukemia pa. Leukemia, sepsis, putya, lahat ng mga sakit na ikinamamatay ng tao, nakuha niya. Yung edad na yan, pagka nakuha mo yung sakit na yan sa edad na yan, putya, malabo ka nang mabuhay. Si Francis Magalona, leukemia yung kinamatay ni Francis Magalona. Ang dami kong mga bata dyan sa PCMC. Dati nga, nagbibigay kami ng tulong dyan sa PCMC. Karamihan ng mga kabataan dyan, ang sakit. Ano ang sakit? Leukemia. Tapos, ikamamatay mo yan. Minsan nga, nandiyan kami sa PCMC. Di ba, nagbibigay kami laruan doon sa mga bata na may leukemia. Tapos pagbalik namin kinaumagahan, sinasalubong na kami nung nanay, sinasabi sa amin na wala na siya. Alam mo, nakakalungkot yun. Oo, yung mga bata may leukemia, tapos ang saya-saya pa nila ngayon, mga wala ng buhok, tapos biglang bukas wala na sila. Ang lungkot, pero bakit kaya ganito? Si Boyeng, nagka-leukemia, putang inang yan, hindi tayo nalungkot. Highway 54 ba yun? Okay na yun, Highway 54. 45 baril pala yun. Putok ang tawag doon sa 45, Highway 54. Sorry na. Hindi naman tayo planado. So, ayun na nga. So, ito si Boyeng Rimulya, sa edad na yun, nakakuha siya ng ganung sakit. Mantakin mo, nairaos niya. Si Francis Magalona, marami manling pera yan, hindi niya nairaos yung leukemia niya. Pero si Boyeng Rimulya, at his age, nairaos niya. Hindi ka basta-basta mairaraos ng pera, maniwala ka. Hindi ka basta-basta mairaraos ng pera. Alam mo, para mairaos mo yung sakit na yan, may kapag-usap ka kay Lucifer. Magdadasal ka kay Lucifer. O kasi pag yung kasamaan niya ni Boyeng, mga bossing, pag yan ang ipag-usap sa Diyos, line is busy. The number you are calling is temporarily unavailable. Ganun yun. Bawa si Boyeng, di ba? Nung nagkasakit siya ng leukemia, Diyos ko po, tulungan niyo po ako. Gusto ko pang mabuhay, Lord. Gusto ko pang mabuhay. Sarado yung langit sa kanya. Hindi siya pinakinggan. Sabi niya, busy. Busy, wag ka rito tumawag. Kaya palagay ko ang ginawa niya ni Boyeng, nagdasal yan kay Lucifer. Lucifer, sabi niya, ibibigay ko lahat. Basta lang pahabain mo buhay ko. Magpapakalat pa ako ng maraming kademonyuhan sa Pilipinas. Putang ina niyan. Kasi di ba usually ikaw kapag ka life and death situation, kapag ka yung near death situation na naranasan mo, magbabago ka eh. Babait ka. Magbabago ang outlook mo, magbabago lahat. Pati yung pagkatao mo magbabago pag muntik ka na mamatay. Pero puta, ito matindi. Muntik nang mamatay, kung jablo siya noon, mas naging jablo siya ngayon. Oo, mas naging jablo siya. Kaya nga ako palagay ko, ito si Boyeng, nagdasal to kay Taning, kay Lucifer. Panginoon Lucifer, pahabain mo pang buhay ko, puta, marami pa akong matitinong taong ipapakulong. Talagang weaponized mga bossing yung ombudsman, no? Makikita mo pattern, hindi, tangina, ito parang umaga na to eh. Kitang-kita mo na na talagang ang tinatrabaho nito ni ombudsman yung lahat ng mga bumabatikos sa korupsyon sa gobyerno. Takin mo pati si Loren Legarda idinamay dun sa kaso ng anak. Gago ba kayo? Kung ganyan ang style ninyo, dapat dinamay natin si Bongbong sa kaso ng tatay niya. Ang daming kaso ng tatay ni Bongbong, dapat pati si Bongbong damay diyan sa kaso na yan. May kaso meron silang iniimbestigahan na kaso ni Leandro Lebiste, putya pati yung nanay idadamay. Ano mang kinalaman ng nanay? Di ba sinasabi nyo ang kasalanan ng ama hindi pwedeng ipasa sa anak? Di ba kay Bongbong nun, ganun kayo? Magdanakaw yung tatay niya ni. Tapos diktador yung tatay niya. Ang daming pinatay ng tatay niya nung martial law. Ay, hindi ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Ayan, binoto si Bongbong. Ngayon, yung kasalanan ng ama, dinoble ng anak. Dito matindi, kay Leandro Lebiste, yung iniimbestigahan nila kay Leandro Lebiste, dinamay nila yung nanay. Ni hindi man shareholder yung nanay niya. Ni hindi man part ng kumpanya yung nanay niya. Ang naging trabaho lang ni Loren Legarda, inire si Leandro Lebiste, kasama siya. Ni hindi pala bumoto itong nanay niya doon sa prangkisa nung anak. Di ba nakakuha si Leandro ng prangkisa sa Congress at saka sa Senate? Hindi lang naman sa Senate nakakuha eh. Pati sa Congress 2 prangkisa yun eh.
'Di ba? Congress and Senate yun. Nakakuha siya ng prangkisa tapos yung nanay lang dahil senador ginamit daw yung kapangyarihan ng nanay kaya damay siya. Hindi sana lahat ng pumirma sa sa lahat ng nag-approve ng franchise niyan, dapat lahat ipakulong mo. Bakit si Lauren lang? Grabe, no? Grabe, sobra talaga, sobrang sama. Kaya nga nung nakita ko tong ginagawa ito ni Boying Rimulya, sabi ko, pangako ni Bongbong ang pangako ni Bongbong si Tambaloslos. Bakit kung sino-sino sinasampahan mo ng kaso? Bakit si Tambaloslos hanggang ngayon hindi ka pa nagsasampa ng kaso? Grabe. Ayun, sabi ko nung nakita ko, sabi matindi talaga to si Boying, sinagad na ni Boying pagiging demonyo. Wala na. Talagang isinabuhay niya na yung pagiging satanas. Dati sa isip lang natin nangyayari mga ganitong klase ng tao, pero putya sa katauhan ni Boying at saka ni Bongbong, biglang nagkaroon ng buhay na imahe ang demonyo sa atin. Oo, biglang nagkaroon na. Dati, hindi natin alam kung ano itsura ng demonyo eh. Dati, ang demonyo, sabi natin, kulay pula, may sungay na ganyan, may buntot, may hawak na tinidor na malaki, may goatee, ganyan, di ba? Ganun ang kulay pula yung mata. Yun yung image natin ng satanas eh. Ngayon, nabuo. Oo, kung gusto mong malaman kung anong image ng satanas, pagdikitin mo yung mukha ni Bongbong at saka nito ni Boying Rimulya, yun. Yan ang mukha ng mga demonyo sa Pilipinas. Maniwala kayo. Ito nga, nireklamo na nga ito mag-ina, kawawa naman. Sinapa na reklamong graft at plunder ang maginang sina Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Congressman Leandro Lebiste. Ayon sa ombudsman na siyang nagsampa ng reklamo, bigo ang solar energy network ni Lebiste na maipatayo ang mga solar projects na nakasaad sa prangkisa nito. Nagkakalaga ng 10 bilyong piso ang proyektong hindi na ibigay ng kumpanya ni Lebiste. Dagdag pa ng ombudsman, may sabuatan din umano sina Legarda, Lebiste at si dating Energy Secretary Alfonso Cusi para makakuha ng prangkisa ang solar energy network. Ginamit din daw ni Legarda ang kanyang posisyon sa Senado para mabigyan ng proyekto ang kanyang anak. Paano nangyari yun? Si Loren Legarda ba yung energy, Committee on Energy? Si Loren Legarda ba yung pumirma ng prangkisa na yan? Hindi ba isang buong committee yan? Committee on Franchise yan, di ba? Isang buong committee yan eh. Paano mo mapapatunayan na ginamit ni Legarda yung kanyang kapangyarihan? Putang ina, kung makapangyarihan si Loren Legarda, di sana hindi sila nagkakaganito ngayon. Walang hiya. Pati NBI pinapatawag ito si Leandro Lebiste dahil daw nagkakalat siya ng chismis na si Ralph Recto ng bababae daw sa Rockwell. Lalayo pa kasi kayo si Ralph Recto, pa tiningnan nyo, puntahan nyo na lang yung dalawang tulpo. Dapat yung dalawang tulpo yan yung pinafailan ng ethics complaint dahil putan dadaming mga babae. Dahil mga babae, dahil mga anak sa labas. Yung mga dapat sinasampahan ng mga ethics complaint. Pucha yan. Bakit napunta na yung usapan nila sa pambababae ni Recto. Ganun talaga pag powerful men cheats. Kapag ang isang taong makapangyarihan, lalong-lalo na may medyo dorobo. Marami talagang babae yan. At dahil dito, nagkaroon ng monopolyo sa mga solar energy projects sa bansa. Itong solar na to na dapat pinroduce at in-accomplish ni Lebiste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Na-kuryente lang tayo. Sis! Ay, na Boying, tumaba ka na naman. Alam mo, Boying, medyo maganda rin yung ginawa mo, na nakipag-usap ka kay Satanas, kaya bumalik ka na sa dati mong anyo. Dati, halos bangkay na to. Putang ina niya, nawala siya. Pagkabalik niya, mukha na siyang multo eh. Pero ngayon, kita mo naman, glowing, sana all. Pero tandaan mo, Boying, ilang taon na lang, hindi ka maabot 100. Ilang taong ka na. At saka yung mga ganyang mga cancer, nagre-regress yan. Ingat ka. Baka panay na naman ang sarap ng buhay natin. Tapos pag bumalik yung cancer na yan, baka mas doble pa yan, ha? Alam mo, may karma to, Boying. Alam mo naman yan, eh. Hindi mo lahat naman kung ano man ang nakukuha mo dito, kapangyarihan, pera. Alam mo naman, hindi mo kayang dalhin yan lahat sa impyerno, eh. Oo. Ang kasya man sa ataol, isang tao lang, ikaw lang. O kung sakali masunugin ka, hindi naman sinusunog yung pera kasama ng katawan mo kapag kinikremate ka. Kaya, paalala lang. Sa bagay, kahit mag-repent ito, wala nang salvation ng kaluluwa nito, yung mga ganitong klase ng tao, wala. Yung mga ganitong klaseng makasalanan ng mga tao, putyang ina, kahit magpenitensya 10 beses magpapako yan sa Pampanga, hindi na maliligtas ang kaluluwa na ito, kaya pinanindigan na lang niya. Sabi niya, bahala na, let's cross the bridge when we get there, ganun eh. Pero, wait lang tayo, hindi naman natubata. Pagkadating ng panahon, pahihirapan ito, doon sa kanyang deathbed, pahihirapan siya ng kanyang sakit, may isip niya. Yung gobyernong tinulungan niya, putya, baka nga yun pa rin mismo yung magkanuno sa kanya eh. Ika nga.
Sa ngayon ay wala pa rin natatanggap si Legarda na anumang komunikasyon mula sa ombudsman. Pero tinatanggi niya ang alegasyon na sinabing wala silang winaldas na pera ng bayan. Wala pa rin tugon sa issue si Leviste, pero una niyang inamin noon na hindi nakapagtayo ang ilan niyang kumpanya ng solar energy infrastructure. Bagay na sinisisi niya sa gobyerno. Oh, yun. May paliwanag si Lian dun eh. Maganda na yung paliwanag ni Lian dun eh. Kaya lang, kailangan nilang gawin yan. Bakit? Kasi nga, ito si Leandro, sobrang ingay. Una nilang tinanggal sa Kongreso, si Arnie Tevez. Si Arnie Tevez ang unang nag-expose noong paper bag na pera ni Martin Romualdez na ang bagman daw niya, si Saldico. Kita mo, totoo pala. Tapos sumunod na tinanggal, si Kiko Barsaga. Kasi maingay din. Tapos ngayon, ito naman si Leandro, gusto rin nilang patanggal. Tapos dinamay pa nila yung nanay. Kasi nga, yung nanay, membro ng minority dyan sa Senado. So, dito mo talaga makikita yung pattern. Tanga ka na lang kapag maniniwala kang hindi politika to. Ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng